Una-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Pilipinas, ang oras, 9 minutos, makalipas ang alas 4 ng hapon. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Ang totoo niya, namimiss ko ng patugtugin yung It's raining in Manila. Wala walang rain. Oo, pero makulimlim. Why, no. Diba parang nag-aagaw yung init at saka yung ulan. Sana agtudumot apaw. Dito, no? Kasi sa ibang lugar. Oo, sa ibang lugar nakakaranas na daw sila ng sa pagbaha. Mindanao. Grabing baha doon sa Mindanao. Oo, dito hindi po. Laganap pa rin po ang tagaktak ng pawis. Bumabaha dito ng pawis. Oo. Ilipat dito sana sa Maynila yung yung ibang wag naman baha. Wag baha. Ulan sana ikalat. Bawasan yung baha sa Mindanao dahil dito yung ulan. Oo, iwaras yung ulan para everybody happy. At syempre makakasama nyo sa isa na namang edisyon ng Break Time ngayong araw ng Lunes, unang araw ng linggo pero huling linggo sa buwan ng Mayo. Di ba? Ang bilis sa Friday. Last week. Swell day na sa Friday. Yun. Ang pinakaabangan. Yun. Makakasama niyo po sa isang edisyon ng Break Time. Ako po si Thea Petro Corpuz. Ano pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan sa ngalan pa rin po nila kay Mayor Deo Macalman na awan mo't nila kay Mayor. May ayan na nga ta. Ay, sos apo. Para po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa dahil narito na ang headlines ng ating mga nagbabagang balita ngayong Mayo 26. Presyo ng petrolyo may dagdag bawas bukas. May dagdag pa? Dapat bawas na lang? Dapat bawas ng bawas, di ba? Diesel bawas presyo ng 20 sentimos habang ang gasolina ay may taas presyo na 10 sentimo. Heto na, umarangkada na raw po muling implementasyon ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ayon po yan sa MMDA. Behave ba kayo? Kasi ako behave. Maraming pasaway. Ay, talaga? Pero feeling ko mas kaunti. Mas konti raw. Kasi kanina experience ko. Mukhang maganda naman yung yung epekto. Epekto ng mga announcement. Oo, walang masyadong motor sa bus lane. Yan. Samantala, higit 400 motorista ang nasa pool sa unang araw ng NCAP implementation. Bad news sa mga nagbabike to work, yung pong bike lane sa EDSA bubuwagin daw po. Gagawing exclusive motorcycle lane ayon sa MMDA. Pangulong BBM may napiling bagong PNP chief kapalit ni General Marbil. Iaanunsyo sa mga susunod na araw ayon yan sa DILG. Mga bodega sa Divisoria ginalugad ng customs. 15.8 billion pesos daw po na halaga ng mga peking produkto nasa kote. Punong barangay at 3 kagawad pinagbabaril, patay. Suspect, nagbaril din sa sarili, patay. Musical mission na may concert ng Atenito Coalition sa West Philippine Sea. Abay, pwede naman siguro makijoin dyan ng mga China Coast Guard sa concert na yan, di ba? Umarangkada na, Philippine Navy handang sumaklolo pag may aberya. Ang musika ay para sa pangkalahatan. Yes, ang sabi nga nila ay musika para sa kapayapaan. Yun. Mga sakahan sa Maguindanao del Sur, binaha, 121 million pesos na ari-arian nasira. Unified 911 Emergency Response System sa buong bansa. Aarangkada na raw po sa Hulyo ayon sa DILG.
Yan ang mga ulo ng ating mga balita at narito na nga ang mga detalye. Abiso sa mga motorista dahil kasado na po ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas araw ng Martes. Ayon sa Department of Energy, 20 sentimo ang bawas sa kada litro ng diesel habang 40 sentimo naman sa kerosene. Habang sa gasolina ay mayroong pagtaas na 10 sentimo kada litro. Ang dagdag bawas ay bunsod ng posibleng US-Iran nuclear deal, pagluwag ng tensyong pangkalakalan sa pagitan ng US at China, karagdagang imbakan ng langis sa Iran at pagtaas ng kumpiyansa sa pandaigdigang demand ng langis. Kasi kalyado na, ang dami ng mga binabanggit na dahilan. No? Maganda rin naman yung ganun. Kasi at least yung alam natin. sa world market lang. Dati kasi world market lang, yun ang galawan ng presyo. Ngayon meron na. May iba pang factors na nababanggit. Heto na! Umarangkada na po ngayong araw ang muling pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ito po epektibo sa mga pangunahing lungsod sa Metro Manila na nasa ilalim po ng restriksyon ng MMDA. Ayon po kay Chairman Romando Artes ng MMDA, ang mga nahuhuling lumalabag sa batas trapiko sa pamagitan ng kanilang CCTV cameras at artificial intelligence na. Naku po! Kaya pala ay dumadaan pa sa validasyon. Meron pong automatic review. In fact, kanina po, pumalik po ako doon sa aming command center at tiningnan ko, meron na po in 1 hour, may na-capture po sila na I think 399 violation. Dami nun AI. Tapos po, ang na-reject po ay 100 mahigit. Dahil ni-review po ng ating mga tao. So, doon niyo po makikita na ina-address po namin at nakikinig po kami sa hinaing po ng mga tao. Para po sa mga motoristang mapapatawa ng violation, maaari daw po kayong mag-contest o i-contest daw ninyo. Magprotesta. Magprotesta ba ang tawag doon? Magreklamo. Questionin. Yan, questionin. Sa pamagitan ng pagtungo sa official website MMDA at saka daw po sila padadalhan ng kopya ng footage kung bakit sila hinuli. Nilinaw pa ho ni Artes, hindi kailangan magbayad muna ng multa para sa mga motoristang nais na i-contest ang kanilang violation. Pero maganda sana ina-explain kung ano nga ba yung tamang mga violation na talagang hindi na kayang ma-contest pa. Minsan kasi pasaway lang din talaga yung mga motorista. Kasi kung hindi naman kung wala na yung kung mayroong ganung paliwanag, at least wala na tayong laban diyan, 'di ba? Di ba? Kasi halimbawa, hindi tayo makapagreklamo. Sabihin disregarding traffic sign. Yan. Malabo pa sa mata ko yung traffic sign. O kaya yung swerving, 'di ba? Swerving, kaya ka naman nag-swerve. Bigla nagsuswerve malapit sa tunnel. Ayan, mali yun. Mali yun. Diba? Violation yan. Kasi pwede malayo pa lang, dapat nasa tamang lane ka na. May endanger mo, hindi lang ang sarili mo, kundi hindi nagbago ibang lang isip motorista. mo na liliko na ako rito, liliko ka na. Mas malala yung no U-turn pero nag-U-turn. Yun pa, ang isa. Ginagawang intersection ng hindi naman intersection. Saka yung mga yellow box. Ayan. Yan, marami talaga hindi. Marami nahuli sa yellow box. Tsaka yung sa mga pedsing. Stepping. Di ba? Yung mga stepping. O ba't ka nag-stepping? Buti sana kung, siguro pwede i-contest kung halimbawa yung traffic light ay walang timer. Ayan. Naabutan dapat, ka na ng actually marami nga nagsasabi dapat ibalik daw yung mga timer sa mga intersection, yung mga traffic lights. Correct. Para maabisuhan yung mga motorista kung kailangan na niya mag-minor. Kung aabutan pa ba, ako kahit naka-green yan, kaso 5 seconds na lang, tapos nakikita ko hindi naman na umaandar, hindi na ako aarangkada, hindi na ako uusad. Paano yung akala mo, green pa lang, pagdating doon naka-step ka na. Diba? Bigla nag-yellow. Naku po. Paano yun? Stepping ka na. Diba? Nasa ka bigla ka na patigil. Ka kasi alam mo, yellow na. Hindi na doon ka sa yellow box. Patay na. Naalangan ka na. Kaya dapat medyo aralin din. Kung ipaliwanag din masyado. At kaugnay nga ng balitang yan, umabot na sa higit 400 ang bilang ng mga motorista na nahuli ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na lumabag sa iba't ibang batas trapiko kasabay ng muling pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy ngayong araw. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, 479 ang bilang ng na-verify nila na nag-violate simula kaninang alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Anya, ang bilang na ito na nahuli
ay mababa kung ikukumpara noong inalis ang NCAP na umaabot sa 3,000 kada araw ang traffic violator. Sabi ko sa iyo, kanina pa lang, wala talagang nadaan sa bus lane. Napakababait. Inaasahan ng MMDA na maikukumpara pa nila ang mga datos na ito mamayang hapon o sa pagtatapos ng buong araw ng muling pagpapatupad ng NCAP. So hindi na kailangan makipaghabulan, 'di ba, yung ating mga authorities kasi rekta na, lang, safe lang, 'di ba? Kasi ang hirap tong humaharang-harang ka na endanger lahat, pare-parehas. Tsaka yung biglang singit dito, singit doon. Correct. Ngayon, may picture. So smart. Saka yung mawala na rin yung nakamoton, nagdududut-dut nung cellphone. Ay, oo. O, di ba? Oo, nakatakot anti-distracted yun sa driving. Oo, ang dami ko nakikita na ganyan kasi nga at 4 wheels na aksidente. Paano kung biglang pumreno yun sa harapan? Hindi, wala. Tapos tatakbuhan mo lang, kakamot ulo. Boom, kunana, nabundol na. Talaga naman. Di man na kayo. Ayan. At? Eto na. May libre. Uy, gusto ko yung libre. Pansamantala magiging libre daw po ang pagdaan sa ilang bahagi ng Skyway Stage 3 sa pagsisimula ng EDSA Rehabilitation. Ayon po kay Transport Secretary Vince Dizon, ang mga apektadong segment lang ng EDSA kung saan kailangan mag-detour na masakyan ang magiging libre. Bahagi daw po ito ng may initial intervention ng DOTR ng MMDA para maibisan daw po ang matinding traffic idudulot po ng EDSA Rehabilitation. Bukod dito ay magdaragdag din daw po ang DOTR ng 100 bus sa kabaan ng EDSA busway at mga bago ng tren sa MRT3 para mahikayat naman ng publiko na mag-commute na lamang yun at wag nang gumamit ng mga sasakyan. Plano na rin daw pong alisin ang mga x-ray scanner sa mga estasyon ng MRT3 para maging mas mapabilis pa ang pagsakay ng mga pasahero. Gusto ko rin naman talagang gumamit ng pampublikong sakayan. Pero I think wag na tanggalin yung x-ray kasi mas mabilis. For safety yun, di ba? I think mas mabilis yun for safety inspection kasi yung kakapkapin pa ng gwardiya yung bawat pasahero, di ba? Correct. Mas madali yun, tsaka safe. Kasi dadaan lang yun eh. Di wag ka magdadala ng hindi dapat. dapat. Wag ka magdadala ng mga paano kung hindi ko dubakal? makapkap tapos dala mo? Yun lang. Di mas delikado, di ba? Samantala magpapatupad ng odd-even scheme ang MMDA sa kahabaan ng EDSA oras na magsimula ang rehabilitasyon nito sa 13 ng Hunyo. Ibig sabihin, bawal dumaan sa EDSA masasakyang nagtatapos ang plaka sa 1, 3, 5, 7, 9 tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Habang ang mga plakang nagtatapos naman sa 0, 2, 4, 6, 8 ay bawal dumaan sa EDSA tuwing Martes, Huwebes at Sabado. Maaari namang dumaan ang lahat ng sasakyan tuwing araw ng Linggo. Narito si Artes ukol sa odd-even scheme. Ito po ay ginagawa natin dahil expected po na with this scheme ay magkakaroon po ng 40% reduction ng vehicle sa EDSA. Sandali lang. Meron lang sana itatanong sa iyo. Ano bang speed limit sa EDSA? 60. O yan. Ay, isa pa yan. Oo. Speed totoo limit naman. EDSA. Kahit sa Ross Boulevard, 60. 60. Sa Macapagal Boulevard, 60 rin. 60. Ayan na. Nakakabot ba ng 60 sa traffic? Hindi. Pero kung medyo maluwag, iba, harurot ng todo eh. Nakikarried away. Sorry. Diba? Samantala, sisimulan na sa gabi ng June 13 ang preparatory works para po sa rehabilitasyon ng EDSA. Ayon po kay DPW Secretary Manuel Bunuan, isang linggo matapos ng paganday, sisimulan na ang paghuhukay sa kalsada. Prioridad niyang unahin ang bahagi ng EDSA mula Pasay hanggang Guadalupe sa magkabilang direksyon bilang paganda sa ASEAN Summit na gaganapin sa bansa sa susunod na taon 2026. Nilinaw ho ni Secretary Bunuan na iwasan daw ho ang konstruksyon habang isinasagawa ang ASEAN meetings kaya't prioridad ang maagang pagkumpleto na nasabing segment ng EDSA. Pagdating naman sa road lanes, unaan niyang ayusin ang bahagi ng kalsadang ginagamit ng EDSA bus carousel. Subalit dilinaw ho ni Transportation Secretary Vince Dizon na mananatiling bukas at operational ang carousel habang isinasagawa ang proyekto at hindi isasara ang buong EDSA.
Samantala, plano ng MMDA na gawing exclusive motorcycle lane ang kasalukuyang bike lane sa EDSA kasabay ng nakatakdang rehabilitasyon ng kalsada. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Romando Artes, aalisin na ang mga harang sa bike lane para pansamantalang gawing shared lane, pero target itong i-convert bilang exclusive lane para sa mga motorsiklo. Paliwanag ni Artes, magiging delikado na sa mga siklista ang mas makikitid na lane sa EDSA habang inaayos ito. Kasabay nito, pinag-aaralan na rin ang pagbawal sa mga motorsiklo na dumaan sa mga underpass ng EDSA. Tiniyak naman ni Artes na ikokonsulta ang plano sa mga motorcycle at cycling stakeholders gaya ng mga motorcycle taxi operators at Move as One Coalition. Nakatakdang simulan ang preparatory works para sa EDSA rehabilitation sa gabi ng Hunyo at 13 at tatagal ang proyekto hanggang taong 2027. Sa ibang balita, nakalerto ho ang Armed Forces of the Philippines Western Command at ang AFP Northern Luzon Command sakaling kailanganin ng atin ito civilian mission sa West Philippine Sea. Nagsimula na po ngayong araw ang ikatlong misyon ng Socio-Civic Group. Tampok ang dalawang concert. Uy, may concert pala sa El Nido. Ha? Ba't di kayo nag-invite? El Nido, Palawan. Oo nga. At maging sa Pag-asa Island. Gusto ko i-cover. Oo, di ba? Maging masaya naman sa panayam po ng DCRH. Sinabi ni Navy spokesman for West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na naipag-unayan na sila sa atin ito collision, ngunit hindi ito binanggit kung kailan o anong assets ang kasadong sumaklolos o magbantay sa grupo. Ayon po kay Trinidad, hindi limitado sa Navy assets at pwede ring gumamit ng pwersa mula sa Philippine Air Force ang kanilang hanay. Nagpasalamat naman ang ranking naval officer sa pagsuporta ng grupo na igiit ang soberenya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. They coordinate with us and we are ready for whatever eventuality. Kung kailangan ng tulong, nandiyan naman tayo. At tayo nagpapasalamat sapagkat pinapakita ng ating mga non-government partners. This is composed of civil society, na nagpapakita na sila ay sumusuporta sa panindigan natin sa West Philippine Sea. Yan po ang tinig mga kaibigan ni Philippine Navy spokesman for West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Babalikan pa natin ang iba pang detalye ng ating mga nagbabagang balita. Punong barangay, 3 kagawad, pinagbabaril, patay. Suspect nagbaril sa sarili, patay. Nakakalungkot. Ano kayong dahilan? Bakit? Diba? Mga bodega sa Divisoria ginalugad ng customs. 15.8 bilyong halaga ng peking produkto nasa kote. May mga Rolex ba dyan? May mga... Usually siguro bags. May mga tapos Louis mga Vuitton ba dyan? Feeling ko. Mga LV? Mga ganyan. Mga... May Lacoste ba dyan? Oo. Wow. Tapos usually mga bags. peke Shoes. Lahat? Diba? Yan yung mga kadalasan mga pinipeke. Tsaka damit. At ito nga mga sakahan sa Maguindanao del Sur, binaha 121 milyong pisong ari-arian nasira, sayang. Naku, kawawa naman. Pero ito napakaganda nito, Unified 911 Yan. Emergency Response System 911. sa buong bansa, aarangkada na sa buwan ng Hulyo. So nationwide na yung 911. Oo. Tsaka maganda yun. Kasi parang yun yung para pinaka-kabisado international standard na, 911 correct. for emergency. Tsaka hindi ka na kailangan, ano nga yun, dito sa city Oo na to? nga, ano ba yung emergency rito? Oo, diba? Tapos ang haba-haba pa nung numero. Oo, at least ito, isahan na lang. Yes, Hindi mo na kailangang i-memorize pa yung iba pang numero. Correct. Pilipinas, kasama niyo pa rin po. Ako po si Thea Petro Corpus. At Ray Siban para pa rin po sa DCRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino, nakatutok pa rin po kayo sa break time. Ang oras, 27 minutos, makalipas ang alas 4 ng hapon. Makalipas ang alas 4 ng hapon. RH Break Time! At eto na, bago pa natin napuntahan si Miss Leth Narciso para sa pinakahuling detalye kay Pangulong BBM sa kanyang pagbisita dyan sa Malaysia. Malay niya, Malaysia. Ayan, dumadalo siya sa ASEAN Summit sa Kuala Lumpur. Correct. Puntahan muna natin kung sino nga ba. Tawagan natin ang pinakamaswerteng nagpadikit ng DZRH sticker sa ating Init Dikit sa Tag-Init Sticker Lakas Promo. At kung handa na po ang inyong mga telepono, magdodraw na tayo ng ating winner. At kapag sinagot nyo po ang aming tawag, instant 1,000 na tumataginting ang mapapasa inyo. At narito na nga
Hello! Dikit-dikit na swerte, kadikit ng DZRH sticker. Dahil eto na ang kadikit panalo, tawag pa premyo. Sa Init Dikit sa Tag-Init Sticker La Cash Promo. Sa mga nagpadikit ng DZRH sticker sa kanilang sasakyan, sa Init Dikit sa Tag-Init, eto na ang bonus round. Dahil pag kayo aming tinawagan at nakasagutan tama sa aming katanungan, instant 1,000 pesos ang inyong mapapanalunan. At hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa dahil meron na po tayong natawagan. Hello, magandang hapon po. Hello, kailan po kayo nadikitan ng sticker ng DZRH? Hindi ko na po matandaan. Matagal-tagal na. Ano pong pangalan nila, sir? Brian Sayo po. Ano po? Brian Sayo. Brian Sayo. Hindi akin, hindi kanya. Brian Sayo. Mapapasayo. Oo, mapapasayo ang 1,000 piso. kung masasagot mo ang ating katanungan. Anong himpilan ang pinapakinggan? Yan. Diba? Sa buong Pilipinas! Mula noon hanggang ngayon. Ano po? Pakibanggit po ulit. DZRH. DZRH. Ayun, maraming salamat Kuya Brian. Sa'yo ang 1,000. Wag mo lang munang ibababa ang linya ng telepono dahil bibigyan ka ng instructions kung paano mo matatanggap ang 1,000 piso. Congratulations, Sir Brian Sayo, at sa'yo na ang 1,000 piso. At hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa. Narito na sa ating linya ang, malaman nga natin. Direct live from Kuala Lumpur, Malaysia. Yes, kooperasyon sa iba't ibang larangan, tinalakay ni Pangulong BBM sa bilateral meeting sa mga leader ng Lao PDR at Thailand. Idetalye mo ang balitang yan, RH14, Leth Narciso, Miss Leth. Ms. Thea Lakay-Ray, nagkaroon nga ng bilateral meeting si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kina Prime Minister Sonsai Sepandon ng Lao PDR at Prime Minister Petangton Shinawat ng Thailand sa sideline ng 46th ASEAN Summit dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, pinag-usapan ng Pangulo at ni Sepandon ang kooperasyon sa depensa, ekonomiya at edukasyon. Tinilakay naman nila ni Shinawat ang tungkol sa kalakalan at economic relations, gayon din ang pagtutulungan sa sektor ng agrikultura. Ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng bilateral meeting sina Pangulong Marcos at Shinawat. Mayroon pang isang bilateral meeting ang presidente kay Vietnam Prime Minister Pham Minh Chinh. Bago ang mga ito, nakibahagi ang Pangulo sa interface meetings kasama ang parliamentarians ng ASEAN, gayon din ang mga kinatawan mula sa ASEAN Youth, at ngayon naman ay ongoing ang pulong nila sa ASEAN Business Advisory Council. Ray? Kumusta weather dyan ngayon, Miss Let, sa Malaysia? Parang Pilipinas lang din. Kung gaano kainit dyan, ganun din dito. Naku, malapot-lapot din pala tayo dyan. Until kailan ang pananatili ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dyan sa Malaysia? Hanggang bukas, Ray. Hanggang bukas ng... Mayroon pang mga ilang meeting bukas at sa gabi ay babalik na rin ang Pilipinas. Naidulog na ba ni Pangulong BBM yung tungkol sa nangyayari sa West Philippine Sea? Oo, Ray, dun sa naging intervention niya sa plenary session kanina ay muling iginiit ni Pangulong Marcos yung pangangailangan na maisapinal yung Code of Conduct sa South China Sea. Sa harapan rin kaya na nagpapatuloy na geopolitical tensions sa rehiyon, partikular yung mga development sa West Philippine Sea. Ayun, iba yung pag-iingat dyan, Miss Let. Thank you, Miss Let. Salamat. Maraming salamat mula sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ito si Leth Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Miss Let, live from Kuala Lumpur, Malaysia. Hindi ko pala natanong kung may dalang mga pampasalubong si Pangulong BBM sa mga ka-meeting niya. No? Lalo yung mga ka-bilateral niya. Para ma-introduce mo kung ano yung mga produkto ng Philippines. Nakakaiba sa kanila. Ano ba dapat bagoong?
Pwede naman. Pero usually, di ba, kasi magkakahawig mahilig tayo sa rice cakes. Di ba? Oo. Ano kaya yung meron mga tayo? Mga dried products siguro. Di ba? Mga dried mango. Yeah. Ay, talagang talamak naman talaga. Banana chips. Yeah, banana chips. So, diba? Kasi I remember mahilig yung mga tag-ibang bansa sa trip na trip nila yung banana chips natin tsaka dried mangoes. Yeah. Samantala naman, dumako po tayo sa Senado, mas mabilis daw po na delivery ng mga notice of violations sa implementasyon ng NCAP dapat gawin ng MMDA. Ibalita mo nga yan, sino ba nagsabi niya ating pong alamin sa report ni RH28, Lakay Raymond at Paz. Lakay Raymond. Ray Misteya, kinalampag ni Senate President Francis C. Escudero ang Metro Manila Development Authority o MMDA na gawing mas mabilis ang delivery ng mga notice of violation sa mga motorista sa implementasyon ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ayon kay Escudero, masyadong matagal bago matanggap ng sino mga motorista ang kanyang notice of violation kung pagbabatayan ng mga impormasyon na inilabas ng MMDA. Sa proseso ng MMDA, kailangan ng review sa violation, verification sa LTO kung sinong may-ari ng sasakyan bago i-print ang violation at ipadala sa may-ari ng sasakyan ang notice of violation sa pagitan ng Philippine Postal Corporation o PhilPost. Sa tingin ng Pangulo ng Senado ay masyado itong matagal. Dapat ay ilang araw lang matanggap na ng motorista ang kanyang notice of violation. Pangamba ni Escudero ay makapatong-patong ang mga notice of violations na magresulta sa penalty at lalo na kung mawala sa koreo ang notice sa motorista. Mahalaga din na isaayos ng MMDA ang mga problema sa mga lane markings, traffic lights at signages. Giit ni Escudero, dapat ay maalis sa isipan ng mga motorista na ipatutupad lamang ang NCAP upang may dagdag na pagkakita ng MMDA at hindi para sa pagsasaayos ng daloy ng trapiko. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Advance. Samantala'y umano'y anomalya sa automated election system at iba pang issue na may kinalaman sa katatapos ng midterm elections. Pinapaimbestiga sa Kamara. Idetay mo ang balitang yan, RH12 Milky Ganan. Manang Milky. Kaya at Lakay, Ray, pinaimbisigahan sa Kamara ang umano'y anomalya sa automated election system at upang mga issue na merong kinalaman sa katatapos pa lamang na midterm election. Inihain ngayon ng Makabayan Block ang House Resolution 2291 na humihimok sa House Committee on Suffrage and Electoral Reforms na magsagawa ng investigasyon in aid of legislation. Aksyon ng Makabayan Block ay base sa mga report ng mga independent electoral watchdogs at ma-advocate gaya ng Kontra-Daya, Vote Report PH, NAMFREL at ang Computer Professionals Union. Ayon kina at Teachers Party List Representative Franz Castro at Kabataan Party List Representative Raul Manuel, sa datos sa mga nabanggit na election watchdogs, aabot sa 1,593 ang mga election violation o mapaglabag sa nakaraang midterm election. Kabilang umuno dito ang red tagging, mga karahasan, vote buying at selling, disinformation, pati pag-abuso sa mga government resources at mga programang pang-ayuda. Sabi nila Castro at Manuel, bukod pa dito ang pagpalya ng mga automated counting machines o mga ACMs at issue ng election returns o ERs at ang pagkolekta ng mga balota kaya posibleng hindi umano na bilang ang ilang mga boto. Ako si New Criguna nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Milky. Samantala, multinational task force mula Europa ay magpapadala daw po ng aircraft carrier. Sa Indo-Pacific sa unang pagkakataon. Ha? Ito ba yung mga aircraft carrier ng France, ng ano ba yung mga taga-Europe, ng Germany? Oo. Ating alamin sa report ni RH52 Edniel Parosa. Edniel, ilan bang aircraft carrier yan? Oo. Ray at Tateya, sa unang pagkakataon nga ay maglalayag sa Indo-Pacific region ang isang multinational task force mula Europa para suportahan ang posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay Philippine Navy spokesman for the WPS, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, kinabibilangan ng grupo ng mga bansang miyembro ng North Atlantic Treaty Organization o yung NATO. Sa panayam ng DZRH, sinabi ng opisyal na kasama sa mga ipadadala ng NATO ay isang aircraft carrier mula sa Britanya. Gayon man, nang ating tanongin kung sasabak pa itong NATO Task Force
kasama ng aircraft carrier sa Maritime Cooperative Activity o Joint Sales kasama ng Armed Forces of the Philippines. Tumanggi muna si Trinidad na magbanggit ng ikinakasang operasyon. Patunay ito na epektibo ang ginagawa ng AFP na i-welcome ang suporta ng international community para mapanatili ang kaayusan sa pinagagawang teritoryo. Pakinggan natin ng Rear Admiral. It's the first time a multinational task force centered on aircraft carrier mula sa Europa ang pupunta sa Indo-Pacific. Dati sa isang bansa lang nagpapadala rito. Ngayon is a multinational task force. Binigyan din ng ranking naval officer nakapansin-pansing hindi nangaharas ang China kapag may presensya ng ibang bansa sa karagatan. Ano bang mga laman ng aircraft carrier, Edniel? Meron bang Harrier dyan? Meron bang yung take-off, landing and vertical take-off and landing airplane, Harrier yan. Lakay Ray. Oo, tama. Expect na natin Lakay Ray na kapag aircraft carrier yan. Talagang may mga ganyang kasama. Pero yung specifics niyan ay hindi pa natin batid. At actually wala pa talagang formal announcement ng manggagaling dito sa may government side. Palibam dito sa ipinanyag ng AFP sa ating panayam na on the way na nga dito sa Indo-Pacific region. Itong for the first time ay multinational na deployment mula sa Europe patungo dito sa Indo-Pacific region. I'm curious, Edniel. Yes, Mr. Dahil ito yung unang beses, masusundan pa ba ito? Ano pa ba yung schedule ng pag-ikot nila dyan sa area na yan? Kung di ako nagkakamali ay parang kumbaga dadaan lang din naman sila dito sa may Indo-Pacific. Sadyang parang pagpaparamdam ng kanilang support. Dito lang kami. Hindi lang sa Pilipinas, kundi hindi lang sa kaway-kaway. General speaking, ay malayang pag-iit doon sa pag-iit sa malayang Indo-Pacific region. Yun yung kanilang kampanya dito. Parang sa madaling sabi, parang yung ginagawa ng atin ito dito sa may ating civilian mission. Sa kanilang bahagi naman ay multinational at tama yung narinig na natin, first time ever na coming from Europe, hindi lang isang bansa ay magpapadala. Grupo sila, NATO member countries. At isa dyan ay aircraft carrier mismo ng United Kingdom. Ayun, so magfe-flex, parang ganyan. Magfe-flex, so magpapalipad sila, gano'n. Mga ganyan. May air show pa. May mga maneuvers na gagawin at photo exercise. We are here, mate. Don't worry. Papakita lang yung mga pwedeng gawin din. Ang mga kakayanang gawin. Pero nung tinanong natin ay kung sasama ba sila sa joint sales in the Philippines, particular na AFP ay tumanggi mo nang sumagot ang Rear Admiral Trinidad. Alright. Salamat, Daniel. Balik sa inyo, Lakay Ray at Mustea. Samantala, maraming salamat, Ediel. Samantala, DMW Secretary Hans Leo Kakdak nag-inspeksyon sa recruitment agency sa Ermita, Maynila. Tuwing kailan ba nag-i-inspeksyon ang DMW Secretary? May mga nahuli ba? May mga nahuli bang illegal? Naman kay Secretary Hans Leo Kakdak. Very busy. Talagang umiikot-ikot talaga sa mga agencies. Siyempre, mga galamay niya, nandyan din, nakakalat. Correct. I-detalye mo ang balitang yan, RH27 Noche, Kakas Noche. Kaya at Lakay, tatlong recruit sa agency ngayon ang kitaan ng paglabag. Matapos ng pag-inspeksyon ng Department of Migrant Workers na si Hans Secretary Leo Kakdak. Okay. Sir, live po tayo sa DCRH. Sir, ano po yung mga initial na findings po ninyo ngayon dito sa... Meron na kaming tatlong ahensyang nadalaw. Merong isa na wala sa talaan ng empleyadong nagre-recruit. At may isang ahensya naman na dalawang resigned na hindi iniulat sa amin. At meron namang isang ahensya na hindi registrado yung kanyang accommodation o dormitorio para sa mga aplikante niya. Puro ito mga recruitment agencies ng mga domestic workers. Kaya napakahigpit natin dito. Kailangan yung talaan ng empleyado sang-ayon sa talaan na iniulat o nakarehistro sa DMW. Bakit? Kasi kung labis o kulang ang mga pangalan doon sa talaan sa nadadat na namin dito, kumpara doon sa nasa talaan sa DMW, merong illegal recruitment na posibleng mangyari o nangyayari. Dapat mahalaga sa atin, nakilala natin yung taong nagre-recruit. Kasi siya ang lehitimo, siya ang legal. Ngayon, kapag merong isang personalidad doon na wala,
potentially kabit system ang tawag doon. Yung recruiter na, alam niyo yun? Yung recruiter na tie-up, no? Yung recruiter na ginagamit yung kanyang legal na lisensya para pumasok ang mga illegal, pinaparikila na yung espasyo niya o may komisyon siya o ano man. So yan ang nakahalagahan ng... Pinapagamit lang, Secretary Kakdak, yung kanyang lisensya sa iba, parang ganon? Parang to make it appear na legal pero illegal pala. Oo. Naku, nawala yata si na Secretary Kakdak. Noche, nandiyan ka ba? Kaya mahalaga talaga na... kasi ang tinutumbok dito, maiwasan yung yung magpapadala tayo tapos ng mga workers tapos wala naman palang ganung trabaho. O kaya nasasadlak sa prostitusyon. O ibang trabaho, ipapatrabaho. Totoo, ginastusan at lahat. Wala malang mabawi. Iba pinapadala dyan sa Cambodia. Yung pala akala call center ang trabaho, yung pala scammer. Talaga naman Noche, okay ka na ba? Naku, naputol na ng tuluyan. Ay awanan. Ay naputol dapo. Babalikan ka namin, Noche. Abay, very interesting yan. Saka para makipagtulungan tayo, tutulungan natin ng DMW na mawala itong problema. Ayan na. Calling ulit. Hello. Wampay. Samantalang, pasa muna ako, Ms. Dea. Naresto ho ng CID ang isa sa mga kapwa-akusado ni na dating presidential spokesperson Harry Roque at Cassandra Ong sa kasong qualified trafficking in persons. Kinilala po ang suspect na si Marlon na nahuli sa isang entrapment operation sa barangay Tabun, Mabalacat City, Pampanga. Ayon po sa CIDG, si Marlon ang operations officer ng security agency na muna'y konektado sa muna'y human trafficking sa Pogo Hub na Lucky South 99 Outsourcing Incorporated sa Mayporac, Pampanga. Bukod sa kasong kinakarap niya kasama sina Rocket Ong, may nakabinbinding warrant of arrest laban kay Marlon para sa 10 bilang ng qualified trafficking in persons na inisyo ho ng Angeles City RTC kung saan walang piyansang rekomendasyon. Iginit po ng CIDG patuloy daw po ang pagtugis sa mga nalalabi pang 50. Ang dami pa pala. 50 co-accused ni na Attorney Roque at Ong sa kaso sa pamagitan ng kanilang binuong tracker teams. Samantala, nasa linya natin muli si Noche Cacas. Noche, pinag-uusapan nga namin dito nila kay Ray. Ano na ngayon ang gagawin sa mga nahuling kumakabit system? Alam mo, kahit kailan talaga yung kabit, problema yan eh. Oo, yung isa kaninang empleyado la kay Ray at Miss Thea ay dinala sa istasyon ng pulisya dahil wala siya sa talaan itong recruitment agency, pero nag-uopisina siya dito sa loob ng Femex recruitment agency. Kaya batay nga doon sa statement nitong si Secretary Hans Leo Kakdak, isa ayang malinaw na kabit system. Siya ay hindi authorized na mag-opisina habang pinoproseso pa yung kanyang papeles para maging accredited na isang recruitment officer dito sa nasabing recruitment agency. Kaya yung babae kanina na isang si alias Raquel ay dadalhin o dinala sa istasyon ng pulisya para maimbestigahan. At sabi nga nitong si Secretary Hans Leo Kakdak, magpapile din sila ng complaint at possible na maipasara yung recruitment agency na nagkakabit system sa mga offices na kung saan yung iba din kanina ay walang mga mga nag-resign pero hindi nabura doon sa listahan nitong recruitment agency. Maaari yung nag-resign na yon ay pwede pa siyang pwede pa niyang gagamitin yung recruitment agency para makapang-recruit ng mga aplikante. Pero isang malinaw yan ng paglabag sa lines ng DMW. Maraming salamat, Noche. Yan, ang tawag natin parang misrepresentation. Kasi hindi ka nabahagi nung kumpanya pero nagbebenta ka pa o nag-aalok ka pa ng trabaho para sa mga nagnanais na maka-work abroad. Yan, correct. Marami mabibiktima niyan pag ganyan.
Maraming salamat, Thank you. Noche Kaka. Suportado natin ang mga ganyang pag-iikot ng ating butihing DNW Secretary. Samantala, nasabat ng Bureau of Customs ang nasa 15.8 billion pesos na halaga ng pekeng produkto mula sa ilang bodega sa Divisoria sa isinagawang raid ng mga otoridad. O, tingnan mo, nag-raid sa mga warehouse, nag-raid din sa mga ahensya na recruitment agencies. Busy ang ating gobyerno. Very good. Yes. Nakikita natin talaga nagtatrabaho. Yan, na para hindi magagalit ang inyong boss. Tama. Ang inyong boss ay taong bayan. Tama, yun Yan. talaga ang tunay. Tumambad sa mga warehouse ang samut-saring gamit na may peking logo ng mga kilalang brand gaya ng Guess, Michael Kors, Louis Vuitton at Tory Burch. Ikinasa ang follow-up raid bilang tugon sa reklamo ng brand na Guess at ng Intellectual Property Office of the Philippines matapos matukoy ang bentahan ng counterfeit items sa mga physical store at online platforms. Ayon sa IPOPHIL, matagal na nilang minomonitor ang mga nasabing bodega na hinihinalang sangkot sa pagbebenta ng pekeng mga produkto. Giit ng Bureau of Customs, bahagi ito ng kampanya para tiyaking ligtas sa mga mamimili at mapanatili ang patas na kompetisyon sa merkado. Samantala, nakapili na ho si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng bagong hepe ng Philippine National Police. Ito po ay binahagi ni Interior Secretary John Vic Remulla sa isang ambush interview. Nakausap na raw ho ni Secretary Remulla ang Pangulo hinggil sa napili niyang PNP Chief at sinabing ito daw po i-anunsyo ng palasyo sa mga susunod na mga araw sa loob ng 2 linggo. Hindi man tinukoy ng kalihim kung sino, sinabi naman niya na excellent choice, very qualified at mayroong good track record ang napiling susunod na PNP Chief ni Pangulong BBM. Sino kaya siya? Abangan ang susunod na kabanata. Samantala, nakapagtala ng 121 milyong pisong halaga ng pinsala ang probinsya ng Maguindanao del Sur dahil sa malawakang pagbaha na sumira sa higit 6,000 hektarya ng agricultural land. Ayon sa Bangsamoro Rapid Emergency Action on Disaster Incidents of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o Bangsamoro Red D, naapektuhan na rin ang pagbaha ang mahigit 4,000 magsasaka. Marami sa low-lying area sa Maguindanao del Sur ang lubog sa baha mula pa noong Mayo 14 dahil sa pinagsamang epekto ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ at Low Pressure Area o LPA. Nagdeklara na ng state of calamity sa mga bayan ng Ampatuan, Datu Piang, Datu Saudi Ampatuan at Mama Sapano dahil sa matinding epekto ng pagbaha. Matatagpuan ang mga naturang bayan sa paligid ng 200,000 hectares Ligawasan Marsh na nagsisilbing catch basin ng tubig mula sa kabundukan ng Bukidnon at Sultan Kudarat. Nagdulot rin ang pinsala sa 50 kabahayan ng water hyacinths na dala ng Taviran River, kaya't agad na nagmobilisa ang lokal na pamahalaan ng volunteers upang matanggal ang mga ito sa ilog. Ano yung water hyacinth? Yun yung mga water lily? Siguro, hyacinth ba? Hyacinth. Water lily na kadalasan. Water lily. Oo, yan nga yung kadalasan na nagiging dito nga sa Pasig River. Correct. Diba? Ayan, naalala ko sa ikaw. Tama, yan yung sa Pasig River na inaalis-alis din. Tama. Samantala, patay sa pamaril ang 4 katao sa barangay Salitran 3, Dasmariñas, Cavite. Sa report ho ni Eric Dastas ng RH30, nangyari pong insidente sa loob ng isang barangay hall. Matapos ang flag raising bandang alas 9 kanina umaga. Ang mga namatay ho ay sina punong barangay Raul Balios, 2 konsyal ng barangay na sina Jose Era at Marvin Cañete, habang sugatan naman SK Secretary na si alias Christine. Patay din daw po yung suspect na kinilalang si alias Ariel Hernandez, dating barangay tanod na nagpakamatay, kasunod po ng ginawa niyang karumal-dumal na krimen. Nagpapatuloy pa rin po investigasyon tungkol po sa motibo ng naturang pamaril. Samantala, dumako na tayo sa ating balitang showbiz. Ito na nga, hatid yan sa atin na nag-iisang Diyosa na si Diyosa Cruzat, Janice de Belen. Uy! Wagi! Uy! Sa kanyang fangirl moment. Congratulations! Kay Song Joong Ki.
Aray ni Ate Janice, ang anak ni Janice. Hindi lang ang anak ni Ate Janice ang bumibida. Talagang si Janice na mismo to. Yes. Ida tayo mga balitang yan. Josa ng Showbiz. Josa Cruzat. Josa. Lakay Ray at Miss Thea, wagis sa fangirl moment ang batikang aktres ni si Janice de Belena matapos makita ng personal ang kanyang Korean idol na si Song Joong Ki. Sa ginanap na fan meeting ng Korean actor, noong May 24, maswerteng napili si Janice mula sa audience. Bukod sa pagkakataong makaakyat sa entablado, binigyan pa siya ng bouquet ng pink flowers at poster mula mismo kay Joong Ki at ilang beses pa siyang niyakap ng aktor. Aminado si Janice na matagal na niyang crush ang Korean star at talagang kitang-kita ang kanyang kilig habang nasa stage. Kwento ni Joong Ki, napansin na raw niya agad ang kasiyahan ng aktres habang nasa audience pa lang ito. Sa huli, binigyan pa si Janice ng mahigpit at matagal na yakap bago siya bumaba ng stage. Ibinahagi ng aktres ang kanyang fangirl moment sa Instagram na agad namang umani ng samot-saring reaction online. Samantala, inihayag din ni Song Joong Ki sa press na babalik siya sa Pilipinas para magbakasyon kasama ang kanyang pamilya. Para sa Break Time Showbiz, ito si Josa Cruzata nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sana, Josa, sa pagbabalik ni Song Joong Ki, mapaglutuan siya ni Super Janice. Yeah. Diba? Lalo talagang... Oo. Pero di ba parang yung kitchen ni Super Janice? Oo. Nako. Another, kilig moment. Napili siya, no? Oo. Siyempre, pagka-fangirl ka, appreciate mo yun. Ikaw ba, Josa? Kapag napili ka, siyempre, magiging happy ka rin, di ba? Nasa pedestal. Pagkalantalan sa stage, gano'n. Baka magpabuhat yan kay Song Joong Ki pag nagkataon. Maraming salamat, Josa. Balik sa inyo lang kay Ray at Miss Thea. At nakasama niyo po muli sa isang edisyon ng Break Time. Ako po si Thea Petro Carpuz. At Ray Siban, sa ngalaban rin po nila kay Mayor Deo Macalma para pa rin po sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Mamaya hatunghayan niyo rin ako samahan ko si Attorney Cam sa kanyang programang Usapang Legal. Pero susunod na po ang balansya ng pagbabalita hatid sa atin ni Ka Henry at Miss Kay Karen Oyong. Pilipinas, ang oras 3 minutos makalipas ang 5:00 ng hapon. This time check is brought to you